Kamusta mga kaibigan? Welcome to Josh Friends, where faith meets friendship and inspiration is always within reach. Ako po si Father Migs Ramirez, and as we step into another year together, I'm so glad you're here with us. For those just joining us, think of this as your spiritual tambayan, a place where we gather to share stories of faith through the amazing collection from Jescom exclusives, Stories of Faith. Whether you're a long-time listener or this is your first time here, tuloy po kayo. Part na kayo ng barkada namin. Each episode, we invite friends of the Jesuits to share something special from the Jescom Exclusives library. Readings from our books, song lyrics turned into poetry, and words that might be exactly what your heart needs to hear today. So, sit back, relax, and let's dive into another episode of heartwarming stories and uplifting messages. Are you ready? Let's go! Kilala mo yung taong palaging masaya sa grupo, yung una pang tumawa, yung nagpaparamdam sa lahat na okay ang lahat. Minsan, sila pa yung pinakamaraming dinadala. Pero sa gabi ng pagkatulog ng mga bata, doon lumalabas ang totoo. Doon mo malalaman kung sino ka talaga. At doon mo rin malalaman kung bakit ka patuloy na lumalaban. Dahil sa dulo ng lahat, ina ka. At yun ang hindi mo kayang iwan. Ako po si May, isa po akong medical assistant. Sa trabaho, ang gawain ko ay mag-alaga ng iba at masaya po ako roon. Kilala ako ng mga kasamaan ko bilang masayahin, maingay ng konti, palaging may ngiti, ganun po talaga ako sa labas. Pero may bahagi sa buhay ko na hindi ko basta-basta ibinabahagi. Sa loob ng ilang panahon, sunod-sunod na nawala ang mga mahal ko sa aming pamilya sa probinsya. Hindi natural ang kamatayan, binaril po sila at hanggang ngayon hindi pa nahuhuli ang gumawa. Yun po isa sa pinakamabigat na bagay na dinadala ko sa loob ng matagal na panahon. Hindi lang ang pagkawala ng masakit, mas masakit yung hindi mo alam kung ligtas pa yung natitira, yung gumigising ka ng umaga at ang una mong iniisip ay hindi ang sarili mo, kundi sila. Nandun pa rin ba sila? Okay pa rin ba sila? Minsan, naapektuhan na talagang peace of mind ko, pero pilit ko pong kinakaya, nagpapakatatag, nagpapanatili ng ngiti dahil may 3 bata na nakatingin sa akin at hindi ko sila mapapahintulutang makita kung gaano ako natatakot. Ganun po ang buhay minsan. Ang pagiging malakas ay hindi pagkawala ng takot. Ang pagiging malakas ay patuloy na pagharap sa umaga kahit nandoon pa rin ang takot sa dibdib mo. At sa mga gabing tahimik na pagkatulog na ng lahat, doon ko hinahanap ang kapahingahan. Mahilig po akong kumanta, parte na ng buhay ko yun. At kahit sa panahon ng pinakamabigat na pagdadalamhati, hindi ko iniwan ang musika o mas tama, hindi nito ako iniwan. May isang awitin na para bang sinulat para sa mga sandaling katulad noon. Inay ni Father Arnel Aquino S.J. Sa mahinahong paalam ng araw, sa pag-ihip ng hangin kahapunan, balabal ko'y init na yung pag-ibig sa dapit hapon kay lamig. Yung dapit hapon, alam ko kung ano yun. Yun yung oras na pagod ka na sa lahat. Natapos mo na ang lahat na dapat tapusin, pero hindi pa tapos ang alalahanin sa loob mo. Maliwanag pa sa labas, pero malamig na ang pakiramdam mo sa kalooban. At sinasabi ng awitin, nandoon ang init ng pagmamahal na babalot sa iyo. Hindi mo kailangang hanapin na, nandun na. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay ay madama ko bilang daping halik ng iyong anak. Pahimlayin, hindi ayusin, hindi solusyon, pahimlayin lang. May isang bagay na nakakaantig sa salitang iyon kasi minsan hindi mo kailangan ng sagot. Kailangan mo lang ng lugar kung saan pwede kang huminto, huminga at maramdaman na hindi ka nag-iisa. Ngayong buwan ng Mayo, buwan ni Maria, at tulad ng lahat ng ina, hindi siya nananatili sa magagandang sandali lang. Nandun siya sa pinakamadilim na oras, sa paanan ng krus, hindi siya tumakas, nananatili siya. Doon ko nakikita ang sarili ko, hindi sa pagiging perpekto, kundi sa panatiling nandoon kahit gaano kahirap, kahit takot, kahit hindi alam kung ano ang mangyayari bukas. Sa palad niyo itago ang aking palad, aking bakas, ang iyong bagkas ilapat, at iuwi sa tahanan kung dapat sa piling ng iyong anak. Tahanan, sa piling ng iyong anak, doon ko mararamdaman na ito
Itong pinakatotoo, hindi sa malaking bagay, sa simpleng mga sandali, pagkain na inihahanda para sa mga bata, tawa nila sa hapagkainan, yung pagkakataon na makapiling sila ng buo kahit isang oras lang. Sila ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Sila ang nagpapaalala sa akin araw-araw na may dahilan para magpatuloy at sa bawat araw na nagagawa kong maging isang ina sa kanila, buong puso pakiramdam ko ay sinasagot na ang panalangin ng awiting ito. Para sa mga miyembro ng choir at sa mga naglilingkod sa pamamagitan ng musika, alam niyong awitin na tulad nito, alam ninyo kung bakit ang isang kanta ay nagiging higit pa sa kanta, nagiging dasal, nagiging tahanan. At para sa mga grupo na gustong dalhin ang inay sa kanilang komunidad, para sa awitin ito, sa pagmisa o pagsamba, para ituro sa mga miyembro ng choir, ang music sheet ay makukuha sa Jescom exclusive sa jescom.ph/Josh. Kasi may mga pagkakaiba ang marinig ng isang kanta at ang awiting ito kasama ng mga taong mahal mo. Yung una, maganda. Yung pangalawa, yun ang punto. Ang inay ni Father Arnel Aquino SJ ay available na sa Spotify, Apple Music at lahat ng major streaming platforms. I-stream nyo, hayaan yung mahanap kayo ng kanta. Sa dulo ng lahat, ito ang natutunan ko. Hindi kailangan wala kang takot para maging malakas. Hindi kailangan wala kang luha para maging masaya. At hindi kailangan perpekto ang lahat para maramdaman ang pagmamahal. Ina ka, at sa simpleng katotohanan iyon, nandun na ang lahat ng kailangan mong dahilan. Ngayong buwan ng Mayo, naway hanapin natin lahat ang paghinga na hindi natin alam na kailangan natin. Ang naway maramdaman natin lahat ang init ng pagmamahal na palagi na palang nandoon. Puso ko'y pahimlayin, inay. Maraming salamat po mga kaibigan. I hope the words we shared resonated with you and gave you something beautiful to carry into your week. Remember, the full book, song, or resource we featured today, along with so many other inspiring materials, can be found at Justcom Exclusive's Stories of Faith. And before we go, I want to remind you, in this journey of faith, hindi ka nag-iisa. We are all in this together, growing and discovering God's love in every conversation, every story, and every moment. Ito po si Father Migs Ramirez, and until we meet again, paalam at ingat mga kaibigan.